Ika-3 ng Enero, 2026. Sa kaibuturan ng Fuerte Tiuna, naniniwala ang Pangulo ng Venezuela na siya ay lubos na ligtas. Nagbigay ng kumpiyansa kay Nicolas Maduro ang kuta at naramdaman niyang ligtas siya doon. Maraming depensa, daanan palabas, guwardiya at sistema ng seguridad ang ginawa para sa kanyang proteksyon. Sobrang nagkamali siya. Mataas sa ibabaw ng Dagat Caribbean, mahigit 150 eroplanong Amerikano ang papunta na sa himpapawid ng Caracas. Kasama rito ang ilan sa pinakamagagaling na stealth fighter, strike bomber, electronic warfare platform at attack helicopter na lumipad mula sa 20 base sa kanlurang hemisphere. Ilang oras lang ang nakalipas. 2 oras na lang ang natitira sa kapangyarihan ng diktador. Ganito isinagawa ng militar ng US ang Operasyon Absolute Resolve. Ang target ay ang piniling kahalili ni Hugo Chavez, si Nicolas Maduro. Nagmula si Maduro sa simpleng buhay. Nagsimula bilang driver ng bus. Naging leader ng Unyon at nagkaroon ng malaking kapangyarihan. Sa panahon ni Chavez, naging presidente siya ng National Assembly, ministro ng Ugnayang Panlabas, vice-presidente at namuno sa bansa matapos mamatay si Chavez noong 2013. At dito nagsimula ang unti-unti. Ngunit, hindi mapipigil ang pagbagsak ng bansang South America. Ilang buwan matapos maupo sa pwesto, naharap si Maduro sa malalaking protesta dahil sa takot at pagkadismaya ng mga tao sa kakulangan at pagbagsak ng pamumuhay. Hinihiling ang kanyang pagbibitiw. Mabilis na naging marahas ang mga protestang iyon na nauwi sa mabagsik na sagupaan sa pagitan ng mga nagpoprotesta at mga pro-gobyernong paramilitary na grupo na kilala bilang mga kolektibos. 43 katao ang napatay, daan-daan pa ang nasugatan at halos 4,000 ang inaresto. Sa mga sumunod na taon, lalong lumala ito. Nilamon ng kapangyarihan, nagtayo si Maduro ng autoritarian na gobyerno na gumagamit ng iligal na taktika para manatili sa pwesto tulad ng pandaraya sa eleksyon, pag-abuso sa karapatang pantao, korupsyon at sensura. Bumagsak ang antas ng pamumuhay, libu-libong sibilyan ang namatay at milyon-milyon ang tumakas palabas ng bansa. Umabot sa sukdulan ng sitwasyon noong 2024 nang ideklara ni Maduro ang kanyang panalo sa isang halalan sa pagkapangulo na tinawag ng mga taga-masid ng eleksyon, malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad at milyon-milyong mamamayang Venezuelan bilang isang pandaraya. Malakas na ang hinalana, ang dating bus driver ay kasabot ng mga kartel at kaalyado ng mga grupong sangkot sa pagpupuslit ng droga, gaya ng Cartel de las Solas o Cartel of the Suns. Hindi lang niya pinamunuan ang pinakamalalang pagbagsak ng ekonomiya sa Timog Amerika, kundi ginawa rin niyang narko-teroristang negosyo ang bansa at sinuportahan ang mga grupong kriminal sa pagpupuslit ng droga sa Timog Amerika, Caribbean at Estados Unidos. Hindi ito dapat magpatuloy. Hindi lang ito tungkol sa demokrasya o ilegalidad sa eleksyon, kundi pati sa kaligtasan at katatagan ng kanlurang hemispero. Noong 2020, naglagay ang US ng $15 milyong na patong sa ulo ni Maduro. Pagsapit ng 2025, tumaas ito sa $25 milyong at naging 50 milyon ilang buwan pagkatapos. Kalaunan, desperado na ang Washington na wakasan ang pamumuno ni Maduro sa kahit anong paraan, kahit pa mangailangan ito ng pagpapadala ng sarili nilang mga sundalo para pilit siyang patalsikin sa kapangyarihan. Hindi ito maaring maging isang karaniwang pagsalakay. Bagaman hindi kasing lakas militar ng Estados Unidos ang Venezuela, mayroon itong daan-daang libong aktibong sundalo at milyon-milyong miyembro ng milisya na handang imobilisa. Ang ganap na digmaan ng dalawang bansa ay tiyak na magdudulot ng maraming nasawi at makataong sakuna sa magkabilang panig. Dahil posibleng malampasan ng pagbagsak noong nakaraang dekada, ang tanging opsyon ay limitado at eksaktong operasyon ng pagkuha. Dapat mabilis at mahusay kumilos ang US forces, pasukin ang depensa ng Venezuela, hanapin at alisin si Maduro sa loob ng isang gabi. Pero hindi magiging madali ang pagkuha sa isang mahigpit na binabantayang pinuno ng estado mula sa kanyang kabisera. Si Maduro ay nagtatago sa Fuerte Tiuna na tinatawag niyang tahanan. Kung tatawagin mong base militar ang lugar na ito, kulang pa yon sa paglalarawan.
Parang lungsod sa loob ng lungsod dito. Dito makikita ang sentro ng militar ng Venezuela. Punong himpilan ng hukbo, Ministry ng Depensa at tirahan ng Pangulo. Dahil sa dami ng gusali, mga binabantayang pasukan at labasan, mga safe house, rutang pang-emerhensya, matataas na pader at mga kanyon laban sa eroplano. Talagang ginawa ang lugar na ito para hindi mapasok. Dito naninirahan si Maduro at ang kanyang pinakamalalapit na kaalyado, kabilang na ang mga drug lord at mga kriminal ng kartel. At namumuhay sila sa karangyaan, habang ang karamihan sa mamamayan ay naghihirap at nagugutom. Pero si Maduro ay may mechanical na failsafe, isang pinatibay na safe room. Kung makakapasok siya sa loob, baka mabigyan niya ang sarili niya ng sapat na oras para magplano ng pagtakas o umasa na darating ang mga backup para samahan siyang makalabas. Kung sumara ang blast door, mauuwi sa mahaba at madugong pagkubkob ang surgical extraction. Mabibigo ang misyon. Dapat maabutan siya ng Delta Force bago umaktibo ang mga lock. Gayunpaman, ang ganitong komplikadong operasyon ay hindi biro at nangangailangan ng masusing at eksaktong pagpaplano, kahit sa maliliit na detalye. Upang malampasan ang vault, kinailangan ng US ng datos, kaya noong Agosto, 2025 kumilos na sila. Tahimik na nagpadala ang CIA ng unit sa Venezuela para mangalap ng impormasyon tungkol kay Maduro gamit ang drone surveillance at signals intelligence mula sa mataas na altitude. Kailangang alam ng US lahat saan siya natutulog, ano ang kinakain niya, kailan nagigising. Bawat detalye mahalaga. Ang unit ay inatasang buuin ang pinakadetalyadong larawan ng Fuerte Tiuna. Para mahuli si Maduro, kailangan ng US malaman ang bawat sulok ng kuta. Kaya ginugugol nila ang mga buwan, hindi lang sa pagkuha ng impormasyon, kundi pati na rin sa aktwal na paggawa ng isang makatotohanang replika ng taguang bahay ni Maduro. Ang mga elite na unit ay gumugol ng araw-araw na pagsasanay sa kapaligirang ito, ikinakabisa ang bawat bahagi ng pagkakaayos ng gusali. Kabisa nila ang mga tagong sulok, delikadong lagusan, at eksaktong bilang ng hakbang mula kaman ni Maduro hanggang vault. Lumipas ang mga buwan habang lihim na nagsasanay ang elite tropa para sa pag-atake sa compound ni Maduro. Lalo namang pinalakas ng US ang presyon kay Pangulong Maduro ng Venezuela. Nagtipon ito ng malaking armadang pandagat sa baybayin ng bansa, kasama ang pinakamalaking barkong pandigma sa mundo. Ang USS Gerald R. Ford aircraft carrier ay kayang magdala ng 70 sasakyang panghimpapawid at 4,600 mandaraga. Nagpatupad ang armadang Amerikano ng sunod-sunod na atake sa mga hinihinalang barkong nagpuslit ng droga sa baybayin ng Venezuela sa Caribbean. Si Maduro samantala ay nanatiling matatag, gumagawa ng matitinding pampublikong pahayag tungkol sa pagtatanggol ng kanyang bansa laban sa anumang banta sa likod ng mga saradong pinto. Alam niyang malapit na siyang mawalan ng kapangyarihan at bago matapos ang 2025, binigyan si Maduro ng ultimatum. Tinawagan siya ni Pangulong Trump at inutusan na sumuko o harapin ang mga kahihinatnan. Muli, tumanggi si Maduro na sumunod, kaya makalipas ang 7 araw, noong ika-2 ng Enero, dumating na ang sandaling hinihintay ng US. 11:46 ng gabi lokal na oras. Pagkatapos ng ilang araw ng masamang panahon, kumalma at luminaw ang langit. Ngayon na o hindi na. Utos ito ni Pangulong Donald Trump ng US. Biglang lumipad sa impapawid ang mahigit 150 eroplanong Amerikano. Kasama rito ang mga makabagong fighter jet tulad ng Lockheed Martin F-35A Lightning II at F-22A Raptor. Pati na rin ang EW aircraft gaya ng Boeing EA-18G Growler. Mga supersonic bomber tulad ng Rockwell B-1B Lancer at airborne early warning aircraft gaya ng Grumman E-2D. Umalis din sa kanilang runway ang mga Hawkeye refueling tanker, kasama ang mga Chinook at Black Hawk helicopter at maraming unmanned aerial vehicle tulad ng Lockheed Martin RQ-100 at 70 Sentinel. Nagsimula ng absolute resolve, pero bago makarating ang Delta Force,
Kailangang kontrolin muna ng US ang lungsod. Nagpadala ang mga operatiba ng US kasama ang cyber at space command teams ng classified na teknolohiya para putulin ang kuryente ng lungsod. Bago mag-2:00 AM lokal, nagdilim ang Caracas, kabisera ng Venezuela. Hindi pa unti-unti, hindi rin isa-isang barangay, kundi biglaan, sabay-sabay. Buong mga distrito ng lungsod ay nilamon ng dilim. Habang pumapalya ang mga power network, kumikislap at nawawala ang mga radar screen. Napuputol ang komunikasyon. Nawawala ng visual ang mga air defense system at nagsisimulang magpanik ang mga crew na nag-operate. Ang susunod na mangyayari, ang pinakamapanganib at mataas na profile na operasyong militar mula nung sinalakay ng SEAL Team 6, ang compound ni Osama Bin Laden sa Pakistan noong 2011. Wala nang atrasan na yon. Ang nanguna sa kinetic assault ay ang Boeing EA-18G Growler. Ginagamit nila ang Advanced Tactical Jamming Systems para punuin ang lungsod ng dinakikitang electromagnetic waves. Ginugulo ang radar at hinaharang ang natitirang communications networks. Ang mga air defense ng Venezuela na kinabibilangan ng Soviet's 300 surface-to-air missile batteries, pati na rin ng medium-range na Russian Buk M2 platforms, Pechora 2M batteries at short-range na Igla-S manpads ay napilayan. Ang mga sistema tulad ng 300 ay maaaring ilang dekada na ang tanda. Pero sapat pa rin ba silang malakas para pabagsakin ang mga eroplanong kalaban? Habang ginagambala ng Growler ang depensa, mabilis na lumilipad ang mga piloto ng fighter jets sa lungsod at inaatake ang iba't ibang pasilidad militar at mahahalagang target sa loob at paligid ng Caracas, gaya ng Meseta de Marmo Naval Base, La Lugueira Port, La Colota Air Base, Panamericana Substation, El Volcan Antenas, at Cahigal Observatory. Isa itong serye ng mga eksaktong atake na maingat na pinagplanuhan sa buong defense network ng bansa, na idinisenyo para gawing inutil ang kakayahan ng Venezuela na ipagtanggol ang sarili at magdulot ng kalituhan at kaguluhan sa hanay ng kalaban. At higit sa lahat, para ihanda ang daan sa pagpasok ng mga helicopter at special operations teams para sa extraction. Palpak ang air defenses ng Caracas. Wasak na ang kalasag ng lungsod. Tahimik at madilim ang lungsod na yon. Pero ilang sandali pa, magwawala ang lahat. Alam na ni na Maduro at ng mga gwardiya niya ang sitwasyon. Inaatake ang bansa at malapit ng lusubin ng mga tropang Amerikano ang Fuerte Tiuna compound. Alam ng US na bawat segundo ay mahalaga. Ang tagumpay o kabiguan ng operasyon ay nakasalalay sa mga susunod na minuto. Dahil iyon lang ang kailangan para si Maduro ay magtago sa kanyang bakal na vault, isang labyrinth ng mga underground tunnel o bunker, o kaya ay sumakay ng eroplano at tumakas palabas ng bansa. Habang ang kanyang pinakamagagaling na sundalo at elite na Cuban ng mga bodyguard ay pipigilin ang mga Amerikanong umaatake ng sapat na matagal para siya ay makatakas. Sa kabutihang palad, nagpadala ang US ng pinakamagagaling para sa misyon. Kabilang ang mga operatiba ng Delta Force, ilan sa mga pinakamahusay at pinakasanay na sundalo sa buong mundo. Sumakay ng Chinook at Black Hawk na helikopter para salakayin ang Fuerte Tiuna. Hindi sila naghahanap ng runway o helipad. Plano lang nilang ibaba ang pasahero. Sa labas ng bahay ni Maduro, naghihintay ang mga gwardiyang Venezuelan. Habang nagpapaputok ng walang patumangga sa kalangitan, nagawa nilang masira ang isa sa mga helicopter, pero hindi sapat para ito'y bumagsak. 2:01 ng madaling araw, bumaba ang tropa gamit ang lubid sa compound. Ito ang sandaling kanilang pinaghandaan. Bunga ng linggot, buwang pagpaplano at paghahanda. Kumikilos ng mabilis, eksakto at disiplinado. Bumaba sa lupa ang mga operatiba ng Delta Force at dali-daling tumakbo papunta sa likas na bahay ni Maduro. Inactivate nila ang night vision at thermal optics. Saka pumasok sa madilim na compound papunta sa unang hanay ng mga bakal na pinto. Gumamit ang mga operatiba ng Delta ng breach charges para pasabugin ang kanilang daan papasok. Mabilis na gumalaw mula sa pasilyo papunta sa isa pang pasilyo at mula sa kwarto papunta sa isa pang kwarto. Mahusay na nagamit ng team ang napakaraming oras na ginugol nila sa pagsasanay sa replica base. Kahit ito ang unang beses nila sa Fuerte Tiuna, pakiramdam nila ay kabisado na nila ang lugar. Parang likod ng kanilang kamay. Inaasahan ang bawat kanto, bawat pinto, bawat masikip na daanan. Dahil sa intel ng CIA,
Alam ng mga operatiba ang eksaktong lokasyon ni Maduro at agad silang nagtungo sa kanyang silid tulugan. Pero hindi sila agad pinapayagang gumala sa loob ng palasyo. Ang mga elitistang gwardiya ni Maduro, kabilang ang mga Venezuelan at 12-dosenang bihasang Cuban, ay handa at naghihintay upang depensahan ang lugar at pigilan ang mga Amerikanong umaatake. Papalapit na ang Delta Force sa kinaroroonan ni Maduro. Kada segundo, tumatakas, sumusuko o nalalagas ang kanyang mga gwardiya. Sa natitirang ilang segundo, nagmamadaling tumakbo sina Maduro at ang asawa niya sa ligtas na silid habang bumabagsak ang mga gwardiya at umaalingaw-ngaw ang putok at pagsabog sa paligid. Ilang pulgada na lang si Maduro mula sa pagpasok sa kanyang bakal na vault na ligtas na silid at pagsara ng pinto sa likod niya nang sa wakas ay mahawakan siya ng mga operatiba ng Delta Force. Kahit nahuli na ang presidente ng Venezuela, di pa tapos ang misyon. Nahuli man si Maduro, kailangan pa rin siyang ilikas. Kaya tinali ng mga operatiba ng Delta ang mga kamay ni Maduro gamit ang zip tie, nilagyan siya ng takip sa ulo at hinila siya papunta sa itinakdang extraction point na kalahati ng mundo ang layo. Pinapanood ni na Donald Trump at ng kanyang pinakamalalapit na tagapayo, kabilang na si CIA Director John Ratcliffe at Secretary of State Marco Rubio habang nagaganap ang sitwasyon. Mula sa Mar-a-Lago Resort sa Palm Beach, Florida, kalmado ang Pangulo ng US at nagkomento siya tungkol sa mahusay na trabaho ng sandatahang lakas ng Amerika. Sa mga oras na ito, madaling araw pa lang, pero gising na ang Caracas. Ang buong Venezuela at malaking bahagi ng mundo ay nanonood ng pigil ang hininga habang unti-unting magbubukas ang drama. Sa labas ng mga pader ng kuta, ang mga pro-gobyernong kolektibo ay lumalabas sa mga kalsada, habang ang mga komander ng militar ng Venezuela ay pinag-iisipan ang kanilang susunod na hakbang. Maaring mahina na ang kanilang depensa, pero mayroon pa rin silang ilang Soviet na mga eroplano na maaari nilang ipalipad at mga milisya na maaari nilang ipatawag. Alam ng US na bumaba ang banta dahil sa kanilang aksyon, pero hindi pa ito tuluyang nawala. Mabuti na lang, hindi natuloy ang tangka. Dahil sa organisadong kaguluhan mula sa pambubumba ng Amerika, nananatiling halos paralisado ang Venezuela. Habang sinasakay ng Delta Force si Maduro sa helicopter, papunta sa aircraft carrier na nasa baybayin ng bansa. 429 NDU. 2 oras at kalahati matapos magsimula ang operasyon, lumapag si Maduro sa US aircraft carrier at nagtungo sa New York City. Kinabukasan, tuluyang nagbago ang kanlurang hemispero. Sa isang televised address, inanunsyo ni Pangulong Trump na iligal ang diktador. Naaresto si Maduro at sasampahan ng kaso sa Southern District ng New York dahil sa narco-terrorism at money laundering. Ang Operation Absolute Resolve, isa sa pinakamabilis na digmaan ayon sa ilan, ay matagumpay. Naabot ng US ang mga layunin nang walang namatay at 7 lang ang nasugatan. Sa Venezuela, maraming Venezuelan at Cuban personnel ang napatay. Winasak ang air defense at mga pasilidad militar at napabagsak ang mapanirang rehimen. Ipinakita ng Operation Absolute Resolve na kayang buwagin ang isang rehimen gamit ang eksaktong extraction sa gabi. Ngunit makalipas lamang ang 1 buwan, pinatunayan ng US na hindi na nila kailangan ng dilim para makita kung paano nila isinagawa ang isang walang kapintasang pagpatay sa liwanag ng araw sa pinakamataas na pinuno ng Iran. I-click ang video sa screen mo at magkita tayo sa susunod na The Battlefield Show.